kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Althea Ramos. Ngayon ay tatalakayin at aanalisahin natin ang paksang, ang pagkain ng bato ng baboy para sa kalusugan ng bato at pag-iwas sa madalas na pag-ihi sa gabi. Ang mga halimbawang gagamitin ko ay base sa realidad dito sa Pilipinas. Bilang isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan, nais kong ibahagi ito sa inyong lahat. Mga minamahal kong nanay at tatay, sa loob ng maraming taon ng pakikipagkwentuhan at pakikinig sa mga problema sa kalusugan ng mga nakatatanda, napansin ko na may isang kondisyon na halos lahat ay nararanasan. Ang pagbangon ng 2 hanggang 3 beses gabi-gabi para lang umihi. Ang tuloy-tuloy na pagkaputol ng tulog na ito ay nagiging dahilan kaya paggising sa umaga, ang katawan ay parang bugbog, masakit ang likod, nanghihina ang mga tuhod, magulo ang isip, at buong araw na walang lakas at matamlay. Marami sa inyo ang nagsasabi sa akin na habang tumatanda, lalong hindi nagiging mahimbing ang tulog at madaling magising dahil lang sa kagustuhang umihi. Ayon sa datos mula sa Philippine Society of Nephrology, mahigit 55% ng mga taong lampas 60 anyos ang nakakaranas ng pag-ihi sa gabi nokturya ng 2 beses o higit pa. Itinala rin ng World Health Organization na humigit kumulang 30% ng mga taong lampas 65 anyos ay may mga senyales ng paghina ng kidney function sa iba't ibang antas. Ang mga numerong ito ay nagpapakita na ang mahinang bato, kidney, ay hindi bihirang pangyayari. Ito ang salarin sa likod ng maraming problema na tahimik ninyong tinitiis araw-araw mula sa pag-ihi sa gabi, insomnia, pagkapagod, hanggang sa sakit ng likod at tuhod. Ngunit ang labis na ikinababahala ko ay marami sa inyo ang hindi sinasadyang binabalewala ang isang ulam na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng mahinang bato sa natural na paraan. Ang dahilan ay hindi dahil sa hindi maganda ang pagkaing ito, kundi dahil may narinig kayong mga sabi-sabi na ito raw ay marumi, nakakalason o nagpapataas ng kolesterol. Kaya naman kapag may nag-alok nito, agad kayong tumatanggi at ayaw itong galawin. Ang nakakalungkot, habang iniiwasan ninyo ito, ang inyong mga bato ay patuloy na humihina, ang tulog ay lalong sumasama, at ang pag-ihi sa gabi ay hindi nababawasan. Gusto kong pag-isipan ninyo ito sandali. Kung ang isang pagkain na itinuturing na masama ay kinikilala naman ng maraming doktor sa parehong Western at traditional medicine bilang gamot para sa bato, hindi kaya tayo ang mali ng intindi sa simula pa lang? Sa katunayan, ang problema ay wala sa mismong bato ng baboy, pork kidney, kundi nasa paraan ng ating paghahanda at paggamit nito. Kapag mali ang pagkain, talagang makakasama ito sa bato. Pero kapag tama, maaari itong makatulong na painitin ang katawan, bawasan ang pag-ihi sa gabi, palamimin ang tulog, at malinaw na mapabuti ang sakit ng likod at tuhod. Sa video ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na simpleng paraan ng pagkain ng bato ng baboy na nakakapagpalakas ng bato, nagpapatibay ng nervous system, at nakakatulong sa mahimbing na tulog. Kasama rito ang 4 na napakahalagang pagkakamali na, kung inyong gagawin, ang pagkaing ito ay agad na magiging lason, magpapataas ng kolesterol, magpapataas ng uric acid, at lalo pang magpapalala sa inyong pag-ihi sa gabi. Sisikapin kong ipaliwanag ito sa pinakamadaling paraan, base sa kaalaman ng modernong medisina at sa mahabang karanasan ng traditional medicine upang magamit ninyo agad ito sa hapagkainan ng inyong pamilya. Sisimulan ko agad sa siyentipikong dahilan kung bakit ang bato ng baboy ay maaaring maging masustansyang pagkain para sa bato at pampaganda ng tulog ng mga nakatatanda. Unang bahagi, bakit mabuti ang bato ng baboy para sa kidney? Ang pananaw ng siyensya at nutrisyon. Mga minamahal, bago tayo pumunta sa tamang paraan ng pagkain, gusto kong ipaliwanag ng malinaw kung bakit ang bato ng baboy, na madalas nami-misinterpret ng marami, ay isa sa mga pagkaing kapaki-pakinabang para sa mga seniors kapag nilinis at ginamit ng tama. Kapag sinuri ng modernong siyensya ang sangkap ng bato ng baboy, natuklasan na ito ay isang mayamang pinagkukunan ng mga nutrisyon na madalas kulang sa katawan ng mga matatanda, lalo na ang protina, vitamin B group, iron, zinc, at selenium. Una sa lahat ay ang protina. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon ng Food and Nutrition Research Institute, FNRE, dito sa Pilipinas, ang mga taong lampas 60 anyos ay madalas nanganganib na magkulang sa protina dahil sa mahinang kumain o hindi magandang absorption ng katawan. Ang matagalang kakulangan sa protina ay humahantong sa pagliit ng kalamnan, muscle atrophy, panghihina ng mga kamay at paa, mabuway na paglakad, hirap sa pag-akyat ng hagdan, at madaling mapagod.
Ang bato ng baboy ay source ng protina na may mataas na biological value. Ibig sabihin, madaling naa-absorb ng katawan at epektibong nagagamit para ayusin ang mga kalamnan. Kapag mas malakas ang kalamnan, mas maayos din ang trabaho ng bato, mas nakakapigil ng tubig ang pantog, bladder, at dahil dito, mas mahimbing ang tulog. Ang ikalawang espesyal na punto ay mayaman ang bato ng baboy sa vitamin B, lalo na ang vitamin B12. Ayon sa datos mula sa World Health Organization, mahigit 20% ng mga nakatatanda ang kulang sa vitamin B12 nang hindi nila alam. Ang kakulangan nito ay nagiging sanhi ng pagkapagod, putol-putol na tulog, pamamanhid ng kamay at paa, at paghina ng memorya. Ang B12 ay mahalaga rin sa paggawa ng red blood cells. Kapag ang katawan ay may mild anemia, ang tulog ay madaling masira at mas madali kayong magising dahil lang sa pakiramdam na naiihi. Ang tamang pagdagdag ng B12 ay nakakatulong na mag-relax ang utak, lumakas ang katawan, at maging tuloy-tuloy ang tulog. Sumunod ay ang mineral na iron. Ang mga nanay at tatay na madalas maputla, nahihilo, hinihingal sa pag-akyat ng hagdan, o mabilis ang tibok ng puso ay kadalasang kulang sa iron ng hindi namamalayan. Ang isang maliit na piraso ng bato ng baboy ay naglalaman ng natural na iron na tumutulong maiwasan ang anemia, na nagpapaganda ng daloy ng dugo at nagpapataas ng kalusugan ng buong katawan. Kapag maganda ang sirkulasyon ng dugo, malaki ang naitutulong nito sa function ng bato. Bukod dito, ang bato ng baboy ay naglalaman ng zinc at selenium. Ito ay dalawang mineral na napakahalaga para sa immune system ng mga nakatatanda. Ang selenium ay itinuturing na malakas na antioxidant na tumutulong protektahan ang mga cells mula sa maagang pagtanda. Ang mga seniors ay madalas makaranas ng mild inflammation, matagalang pagod, o mabagal na paggaling matapos magkasakit. Ang dalawang mineral na ito ay susuporta sa katawan laban sa pamamaga at paghina ng resistensya. Kung titingnan sa kabuuan, ang bato ng baboy ay hindi nakakalason gaya ng maling akala ng marami. Ang problema ay nasa katotohanang ito ang tagasala, filter ng dumi ng hayop. Kaya kung hindi lilinisin ng maigi, hindi tatanggalin ang mga puting ugat, at hindi aalisin ang anghit ng tama, totoo ngang maaari itong makasama. Ngunit kapag nilinis ng maayos, ang natitirang laman ay isang mahalagang pinagkukunan ng nutrisyon para sa mga nakatatanda. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko naman ang pananaw ng traditional medicine. Dahil bukod sa nutrisyon, ang bato ng baboy ay itinuturing na mahalagang sangkap para maibalik ang kidney ki o enerhiya ng bato at mabawasan ang pag-ihi sa gabi sa paraang unti-unting pinapatunayan ng siyensya. Ikalawang bahagi, ang bato ng baboy sa pananaw ng traditional medicine. Bakit ito nakakatulong sa bato at pag-ihi sa gabi? Kung ang modernong medisina ay ipinapaliwanag ang benepisyo base sa nutrisyon, ang traditional medicine naman ay tinitingnan ito sa isang pamilyar at kawili-wiling prinsipyo. Kung ano ang kinain, iyon ang lalakas. Like yours like. Naniniwala ang mga sinaunang manggagamot na ang bawat organo ng hayop ay nagdadala ng enerhiya at benepisyo na tumutugma sa organo ng tao. Kaya naman, ang pagkain ng puso ay nagpapalakas ng puso, ang pagkain ng atay ay para sa atay, at ang pagkain ng bato, kidney, ay nagpapalakas ng bato ng tao. Ang prinsipyong ito ay nakatala sa maraming aklat ng sinaunang medisina at umiiral na ng libu-libong taon. Ayon sa traditional medicine, ang bato ng baboy ay may lasang maalat at neutral, hindi mainit, hindi malamig, na direktang pumapasok sa meridian ng kidney at liver. Dahil ito ay neutral, bagay na bagay ito sa kondisyon ng karamihan sa mga nakatatandang Pilipino. Kapag kinain, pinalalakas nito ang kidney qi at sinusuportahan pareho ang kidney yin at kidney yang. Marami sa inyo ang may kondisyong malamig o pasmado, laging malamig ang kamay at paa, masakit ang likod, nanghihina ang tuhod, o pinapawisan ng malamig sa gabi. Ito ay mga senyales ng mahinang kidney qi. Kapag mahina ang bato, nahihirapan ang katawan na panatilihin ang init at nahihirapan ding kontrolin ang pagproseso at pag-ipon ng ihi. Sa traditional medicine, ang bato ang ugat ng yang qi o init ng katawan. Isipin ninyo na ang yang qi ay parang apoy sa loob ng katawan. Ang apoy na ito ang nagpapainit sa mga organo at tumutulong sa sirkulasyon ng likido at dugo. Kapag mahina ang bato, humihina ang apoy na ito. Dahil dito, nanlalamig din ang pantog bladder at nawawalan ng kakayahang magpigil ng tubig. Kahit hindi kayo uminom ng maraming tubig, mabilis mapuno ang pantog na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pakiramdam na naiihi sa gabi. Ang bato ng baboy, kapag niluto ng tama, ay nagsisilbing panggatong sa apoy ng inyong bato.
Sinusuportahan nito ang yang qi para uminit ang pantog at mabawasan ang dalas ng pag-ihi sa gabi. Ang obserbasyon na ito ay matagal nang napatunayan sa klinikal na karanasan. Kapag kumain kayo nito ng tama sa loob ng ilang panahon, mapapansin ninyong mababawasan ang sakit ng likod, iinit ang mga paa, at magiging matatag ang tulog. Hindi lang iyon, na itatala rin na ang bato ng baboy ay nakakatulong sa mga sintomas gaya ng paghina ng pandinig, ugong sa tainga, pagkahilo, at panlalabo ng paningin na lahat ay konektado sa paghina ng bato dulot ng katandaan. Kaya naman, kapag kinain ng tama, hindi lang nito binabawasan ang pag-ihi sa gabi, kundi pinapabuti rin ang kalusugan ng buong katawan. Kapag pinagsama natin ang impormasyon mula sa traditional medicine at modern medicine, makikita natin ang isang malinaw na pagkakapareho. Ang bato ng baboy ay mayaman sa mga sangkap na sumusuporta sa dugo, nerves, at kalamnan. Habang ang traditional medicine naman ay tinutukoy na pinalalakas nito ang bato, pinapainit ang katawan, at pinapabuti ang pagpigil ng tubig ng pantog. Ang dalawang pananaw na ito ay nagtutugma, na nagpapakita na kung alam ninyo itong gamitin, talagang may halaga ang pagkaing ito. Gayunpaman, may isang bagay na napakahalagang tandaan. Ang bato ng baboy ay magiging mabuti lang kung malinis ang pagkakaprepare. Kung may matitirang puting ugat, hindi na alis ang anghit, o mali ang luto, ang gamot ay magiging lason. Kaya sa susunod na bahagi, ituturo ko ang 4 na hakbang sa tamang paglilinis para mawala ang lahat ng amoy at dumi at mapanatili ang pinakamasustansyang bahagi ng bato ng baboy. Ikatlong bahagi, 4 na hakbang sa paglilinis ng bato ng baboy para ligtas sa seniors. Para maging gamot at hindi lason ang bato ng baboy, ang pinakamahalagang hakbang ay ang preparation. Ang kidney ay ang tagasala filter ng dumi ng hayop. Kaya kung hindi natin aalisin ng tama ang mga bahaging may dumi at amoy, tatanggapin ng ating katawan ang mga bagay na hindi natin gusto. Pero kung gagawin ninyo ang 4 na hakbang na ituturo ko, ang bato ng baboy ay magiging malinis, mabango, walang anghit at ligtas para sa kalusugan ng mga matatanda. Ang unang hakbang ay hatiin ang kidney sa gitna at alisin ang lahat ng puting ugat. Kapag hihiwain ninyo ang kidney ng pahaba, makikita ninyo sa gitna ang isang kumpol ng mga puting ugat at laman. Ito ang sentro ng anghit, panghi, at dito rin dumadaan ang mga maliliit na tubo ng dumi. Kung iiwan ninyo ang parteng ito kahit ilang beses ninyong hugasan o lutuin, mananatili ang amoy at posibleng sumakit ang tiyan ninyo. Kaya gamit ang maliit at matalim na kutsilyo, hiwain at tanggalin ang lahat ng puting parte hanggang ang matira na lang ay ang kulay brown-red na laman na makinis. Kasunod nito ay ang pagbalat sa manipis na balot, membrane sa labas ng kidney. Ang balat na ito ay maaaring magpakunat sa kidney kapag niluto at nagkukulong ng natural na amoy ng lamang loob. Hatakin lang ito gamit ang kamay at madali itong matatanggal. Kapag naalis ito, mas lalambot ang kidney at mas kakapit ang lasa kapag niluto. Ang ikalawang hakbang ay hiwain ang kidney sa tamang laki at hiwaan ang ibabaw ng pa-cruise criss-cross pattern o pineapple cut. Ang hiwang ito ay hindi lang pampaganda kundi nakakatulong din para lumabas ang natitirang lansa o dulas para maging pantay ang luto at mabilis kumapit ang lasa. Dahil dito, ang ulam ay magiging malambot, mabango at mananatili ang sustansya. Ang ikatlong hakbang ay ang pagtanggal ng amoy, deodorize. Ito ang pinakamahalaga at pwede kayong pumili sa isa sa 3 paraan. Una, gumamit ng rock salt, asin, harina, at kaunting suka o kalamansi. Ang asin ay panlinis ng ibabaw, ang suka ay pangalis ng amoy, at ang harina ay humihigop ng dulas. Masahing mabuti ang kidney gamit ang 3 ito sa loob ng 5,010 minuto, tapos banlawan ng maraming beses sa malinis na tubig. Pangalawa, ibabad ang kidney sa fresh milk gatas na walang asukal. Ang gatas ay mabisang neutralizer ng amoy. Ibabad lang ito ng 1 oras, at palitan ng gatas sa kalagitnaan para mawala ang amoy. Pangatlo, ibabad sa tubig na may asin. Mas simple ito pero kailangang palitan ang tubig ng madalas para maging malinis at mabawasan ang amoy hanggat maaari. Alin man ang piliin ninyo, ang pagbabad ay dapat tumagal ng hindi bababa sa 1 oras para masiguradong malinis talaga. Ang huling hakbang ay ang pagblanch o pagbanli sa kidney. Magpakulo ng tubig, lagyan ng ilang hiwa ng luya, at ilubog ang kidney. I-blanch lang ng 10 hanggang 30 segundo at hanguin agad. Tandaan, huwag patagalin ang paglaga dahil kukunat ito at mawawala ng sustansya. Ang layunin lang nito ay ang huling pagtanggal ng amoy at para magsara ang ibabaw ng kidney bago lutuin. Ngayon,
Meron na kayong malinis na bato ng baboy, walang amoy, walang dumi, at handa nang lutuin bilang masustansyang pagkain. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 4 na tamang paraan ng pagkain. Sisimulan natin sa ginisang bato sa luya at sesame oil. Ito ay ulam na nakakapagpainit ng tiyan at nakakapagbalik ng lakas para sa mga seniors. Ika-4 na bahagi, 4 na tamang paraan ng pagkain. Paraan 1. Ginisang bato ng baboy sa luya at sesame oil para sa lamig at pagod. Pagkatapos ninyong linisin ng maigi ang kidney, ang unang luto na gusto kong ituro ay ang stir-fry kidney with ginger and sesame oil. Napakasimple nito, madaling gawin, pero may epekto na nagpapainit ng tiyan, nagpapaganda ng daloy ng dugo, sumusuporta sa bato, at nagpapalakas ng katawan. Bagay na bagay ito sa mga nanay at tatay na laging nilalamig ang kamay at paa galing sa sakit o madaling manghina. Ang luya ay pamilyar na gamot sa traditional medicine dahil sa init nito. Pinapainit nito ang katawan mula sa loob palabas, pinapabilis ang daloy ng dugo, binabawasan ang lamig ng tiyan, at tinutulungan ang yang qi na umikot ng maayos. Sa mga matatanda, kadalasang bumabagal ang sirkulasyon kaya madaling manlamig at mapagod. Kapag pinagsama ang luya at bato ng baboy na mayaman sa protina at mineral, makakatanggap ang katawan ng dobleng suporta, init at lakas. Ang sesame oil ay napakahalaga rin. Ayon sa modernong medisina, ang sesame oil ay may antioxidants gaya ng sesamol at sesamin na pumoprotekta sa cells at pumipigil sa pagtanda. Mabango ito, mainit sa katawan at bagay sa tiyan ng matatanda. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na mas mainam ang sesame oil sa digestion kumpara sa ibang mantika. Binabawasan nito ang kabag at tinutulungan ang katawan na ma-absorb ang nutrisyon. Para lutuin ito, kailangan ninyo ng 2,003 piraso ng matandang luya, 1,002 kutsara ng sesame oil, kaunting rice wine o suka pampabango, at kalahating pares ng nilinis na kidney. Hiwain ang luya ng manipis para bumango kapag prinito. Mabilis lang itong lutuin. Una, painitin ang sesame oil sa kawali at igisa ang luya hanggang matuyo ng kaunti at bumango. Ilagay ang kidney at igisa ng mabilis. Dahil na blanch na ito, kailangan lang ng 1,002 minuto sa paggisa. Kapag medyo bumuka na ang hiwa ng kidney, lagyan ng kaunting rice wine, timplahan ng kaunting asin at paminta, at haluin pa ng 1 minuto. Ang pinakamahalaga sa ulam na ito ay huwag patagalin ang luto. Kung masyadong matagal, kukunat ang kidney at mawawala ang sustansya. Ang mabilis na paggisa sa malakas na apoy ang sekreto para manatiling malutong at malambot ito. Kapag kinain ng mainit, mararamdaman ninyo ang init na gumagapang mula sa tiyan papunta sa buong katawan. Yung mga laging nilalamig o kakagaling lang sa sakit ay mabilis na lalakas ang pakiramdam. Pwedeng kainin ito 1,002 beses sa isang linggo, lalo na kung malamig ang panahon o pakiramdam ninyo ay mahina kayo. Paraan 2. Herbal soup na bato ng baboy. Para sa pagpapalakas ng bato mula sa ugat. Mga minamahal, kung ang ginisang luya ay nagpapainit agad, ang herbal soup naman ay nagpapalusog sa bato mula sa loob ng dahan-dahan. Bagay ito sa mga matagal nang mahina ang bato, madalas umihi sa gabi, masakit ang likod, o nanghihina ang katawan matapos magkasakit. Bagay din ito sa mga may mahinang panunaw, na kailangan ng pagkaing magaan pero masustansya. Ang sopas na ito ay pinagsasama ang bato ng baboy at mga pamilyar na herbs gaya ng black beans tosi, na hilaw, Chinese yam, huay shan, goji berries, at red dates. Ang bawat sangkap ay may papel sa pagsuporta sa bato, pagpaparami ng dugo, at pampahimbing ng tulog. Ang black beans ang pinakamahalaga. Sa traditional medicine, ang mga pagkaing kulay itim ay direktang pumupunta sa bato. Nakakatulong ito sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Ibabad ito magdamag para lumambot. Ang Chinese yam naman ay sikat na pampalakas. Nakakatulong ito sa pagtunaw ng pagkain at sumusuporta sa bato. Ang goji berries ay para sa atay at mata, habang ang red dates ay pampakalma at pampahimbing ng tulog. Para lutuin, kailangan ninyo ng 1 pares ng nilinis na kidney, 300 grams na buto ng baboy pork bones para sa sabaw, 1 dakot ng black beans, Chinese yam, red dates, luya, at goji berries. Pakuluan muna ang buto para luminis. Ilagay lahat ng sangkap sa kaldero maliban sa goji berries kasama ang 1 2 litrong tubig. Pakuluan sa mahinang apoy, simmer ng 1.5 hanggang 2 oras. Kapag malambot na, ilagay ang goji berries sa huling 10 minuto at timplahan ng kaunting asin. Huwag maalat para manatiling gamot ang bisa nito.
Ang regular na pagkain nito ay makakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi at sakit ng likod. Paraan 3. Nilagang bato ng baboy na may gulay malambot at madaling tunawin. Hindi lahat ay kayang kumain ng gisa o herbal soup. Para sa mga nanay at tatay na mahina na ang ngipin o mabilis kabagin, ang nilagang ito ang pinakamaganda. Magaan ito sa tiyan, malambot, at madaling maabsorb. Kapag nilaga kasama ang gulay, lumalambot ang kidney at nawawala ang pagkakunat nito. Ang mga gulay ay nagbibigay ng natural na tamis. Ang mushroom ay pampabango at pampalakas ng resistensya. Ang kamatis ay may antioxidants para sa puso. Ang bell pepper ay may vitamins at ang sibuyas ay anti-inflammatory. Para lutuin, pagkatapos i-blanch ang kidney, hiwain ito ng manipis. Igisa muna ang kidney kasama ang luya at bawang ng 1 minuto, tapos hanguin at itabi. Sa parehong kawali, igisa ang mushroom, bell pepper, at sibuyas. Ilagay ang kamatis at sabaw, pork broth, o vegetable stock. Pakuluan sa mahinang apoy ng 15,020 minuto hanggang lumambot ang gulay. Ibalik ang kidney sa kaldero, haluin at lutuin ng 1 minuto pa. Budburan ng dahon ng sibuyas. Ang ulam na ito ay makulay, mabango, at may tamis-asim na lasa na magaan sa tiyan. Paraan 4. Misua o sotanghon soup na may bato ng baboy, pampainit ng tiyan. Ito ay pamilyar sa hapagkainan nating mga Pilipino, katulad ng bok choy o misua soup. Madali itong kainin, masarap, at mainit na sabaw na hindi mabigat sa tiyan, lalo na sa almusal o merienda sa hapon. Nakakapagpainit ito ng katawan at nakakagising ng diwa. Ang susi dito ay 2. Panatilihing malutong lambot ang kidney at gawing malinaw ang sabaw. Para sa kidney, pagkatapos linisin gamit ang asin, suka, ilaga ito sa tubig na may luya at sibuyas sa mahinang apoy, simmer ng 40,045 minuto. Ang dahan-dahang pagluto ay nagpapalambot dito. Pagkahango, ilubog agad sa ice water tubig na may yelo. Ito ang sekreto para maging crunchy o malutong ang texture nito. Hiwain ng manipis. Para sa sabaw, magpakulo ng buto ng baboy, pork bones na may luya at sibuyas. Timplahan ng patis at kaunting paminta. Iwasan ang maraming betsin o asukal para manatiling natural ang lasa. Para ihain, ibuhos ang kumukulong sabaw sa mangkok na may misua o sotanghon at mga hiwa ng kidney. Lagyan ng dahon ng sibuyas, 1 soy, at toasted garlic. Isang mainit na mangkok na puno ng sustansya para sa bato na hindi nakakabigat sa pakiramdam. Kaya ayan, alam na ninyo ang 4 na tamang paraan. Pero tandaan, ang pagkain ng tama ay isang bagay. Pero ang pag-iwas sa mali ang talagang magdedesisyon kung makakabuti ito sa inyo. Ika-5 bahagi. 4 na bawal na dapat iwasan para hindi maging lason ang bato ng baboy. Mga minamahal, gaya ng sabi ko, nagiging mabuti lang ito kung tama ang pagkain. Marami ang nagkakamali kaya imbis na lumakas, lalo silang nagkakasakit, tumataas ang kolesterol, sumasakit ang joints, o lalong naiihi sa gabi. Pakinggan ninyong maigi ang 4 na bawal na ito. Bawal 1, huwag isabay sa alak o beer. Ang bato ng baboy ay may purine. Kapag hinaluan ng alak, magiging uric acid ito. Kung sasabayan ninyo ng inom, tataas ng sobra ang uric acid at pwedeng magdulot ng gout o rayuma yung pamamaga at matinding sakit sa joints. Kaya kung kakain ito para sa kalusugan, bawal ang alak. Bawal tausan. Huwag kumain ng sobra. Mataas ito sa kolesterol. Kung may high blood o sakit sa puso na kayo, limitahan ang kain. Ang tamang dami ay 100,150 grams lang bawat kain at 1,002 beses lang sa isang linggo. Bawal. 3. Huwag kumain ng gabing-gabi na. Mataas ito sa protina. Kung kakain kayo bago matulog, magtatrabaho ang kidney ninyo para ilabas ang dumi-urea imbis na magpahinga. Magreresulta ito sa lalong pagdami ng ihi at pagbangon sa gabi. Kainin ito sa tanghalian o maagang hapunan bago mag 6 p.m. Bawal 4-4. Huwag isabay sa pagkaing malamig cooling foods. Kahit neutral ang bato ng baboy, kung sasabayan ninyo ng pakwan, ampalaya o lamang dagat tulad ng alimango, pwedeng sumakit ang tiyan ninyo at mawala ang bisa ng pagpapainit nito sa bato. Mas mainam na isabay ito sa mga pagkaing mainit tulad ng luya, bawang, karot o kalabasa. Ika-6 na bahagi. 3 grupo ng tao na dapat umiwas o mag-ingat. Hindi lahat ay pwedeng kumain nito. Suriin kung kasama kayo sa mga grupong ito. Mga may gout o mataas ang uric acid. Kung sumasakit na ang inyong hinlalaki sa paa o namamaga ang joints, iwasan muna ito. Ang purine ay magpapalala ng sakit ninyo. Number 2.
Mga may malalang sakit sa bato-chronic kidney disease. Kung kayo ay nasa stage na bawal na ang protina o nagdadialysis, sumunod sa payo ng inyong doktor. Ang sobrang protina ay pabigat sa inyong kondisyon. San? Mga may sakit sa puso o sobrang taas ng kolesterol. Dahil sa cholesterol content nito, maghinay-hinay o iwasan kung kayo ay may bara sa puso o history ng heart attack. Mga nanay at tatay, napag-usapan natin ang buong detalye kung paano gamitin ang bato ng baboy para sa kalusugan. Marami ang natatakot dito, pero kung iintindihin natin ang nutrisyon at tamang paglilinis, makikita ninyo na hindi ito dapat katakutan. Sa katunayan, isa itong murang paraan para mapabuti ang kalusugan ng mga nakatatanda, lalo na sa mga laging naiihi sa gabi at masakit ang likod. Maari kayong pumili ng isa sa 4 na luto na itinuro ko. Ginisang luya, herbal soup, nilagang gulay, o misua, at subukan ito ngayong linggo. Kung kakainin ninyo ito ng tama at sa tamang oras, pagkalipas ng 2003 linggo, mararamdaman ninyo ang positibong pagbabago. Mas malakas ang bato, mababawasan ang pagbangon sa gabi, iinit ang pakiramdam, at sasarap ang tulog. Ang kalusugan ay nasa mga simpleng pagkain natin araw-araw. Kailangan lang ng tiyaga at tamang kaalaman. Hangad ko ang inyong mabuting kalusugan, mahimbing na tulog, at masiglang buhay. Kung nakatulong ito, samahan ninyo ulit ako sa susunod nating talakayan para sa ligtas at natural na pangangalaga sa kalusugan. Hanggang sa muli, ito si Dr. Althea Ramos. Maraming salamat po at ingat kayo palagi.